Ito mga kabayan yung libreng pagkain namin ngayong hapon. Ramyun na may halong itlog. Sinipsip na ng ramyun yung sabaw. At ito naman ang yung tawag dito kimbap. Yan, ang libreng pagkain namin ngayong hapon. Bago tayo kumain ay sasagutin ko muna yung isang comment ng isa nating kababayan na naghihintay ng employer. Alam kong matagal na rin ito naghihintay ng employer. Ang sabi niya, Kuya Pino, mag-vlog po kayo kung ilan na kami sa roster at kung malakas pa ba dyan sa Korea. At kung dadami pa ba ang kukunin sa susunod na seleksyon, yun kasi ang inaabangan ng maraming EPS dito. Salamat po. Tungkol sa bilang ng doon sa mga natitirang naghihintay ng employer doon sa mga nasa roster, tungkol dyan kabayan, wala akong alam talaga. Naghahanap-hanap nga rin ako. Ang nakikita ko ay yung mga nagka-employer at yung mga pangalan ng company. Yun lang nakikita kong mayroong mga kabayan nagbablog sa Facebook. Pinapakita nila doon yung mga pangalan kung ilan yung nagka-employer, ng babae o lalaki, ng edad ng nagka-employer. Merong ganyan, pero doon sa bilang ng kung ilan pa kayo sa natitira na naghihintay ng employer o KLT21, KLT22, KLT23, wala akong alam talaga mga kabayan. Dati kasi sa amin noon, KLT13 kami, meron kaming group chat at may nag-update sa amin noon kung ilan na lang kaming natitira na KLT13. Maniwala kayo hindi, KLT13, bali ang passer ng KLT13 noon kasama ko, syempre KLT13 ako, ay 7,000 higit ka, parang 7,200 yata kami. At nung naselect ako ay doon sa KLT13 na natitirang naghihintay ng employer ay nasa 550 na lang kami nung time na yun, nung naselect ako. Pero nadagdagan kami ng KLT14. Mas nauna pang nakalis yung KLT14 sa amin kaya sa akin. Hindi ko lang alam yung bilang ng KLT14 na nadagdag sa amin. Sa amin nun may mga group chat talaga, may nag-update sa amin kung ilan lang kaming natitira. Ngayon wala akong makita. Doon sa mga nandito na sa South Korea or yung mga nagka-employer na, pwede kayong mag-comment dito sa video ko para naman malaman ng iba kung paano nyo nalalaman kung ilan na lang kayong natitira na naghihintay ng employer dati. Kasi siguro ngayon kukunti na lang din naman siguro yung mga naghihintay ng employer. Pero madadagdagan na naman kayo kasi magpapa-exam sila ng mga ex-core. Pero yung mga sa mga baguhan, wala pa mga kabayan, wala pang balita. Ang madadagdag sa inyo ngayon yung ex-core. Ayun. Ayun, wala. Pasensya na mga kabayan, talagang wala akong balita tungkol dyan. Tungkol naman sa mahinang company, kung dadami pa ba daw yung isi-select, nakadepende mga kabayan sa pangailangan. Kasi kung sabay-sabay na mapipilis contract yung mga, halimbawa, mga company dito sa South Korea, kung ang nagkataon na sabay-sabay mapipilis contract yung mga tauhan nila, siyempre dadami yung kukunin sa Pilipinas, yung isi-select. Pero kung nakadepende kasi mga kabayan hindi kasi natin alam kung ilan talaga yung kukunin nila kasi mahirap din nilang bilangin yan kasi alam niyo kung bakit. Hindi naman lahat ng mapipilis contract ay umuwi sa Pilipinas. Yung iba nang papalit ng visa na pamatagalan na dito, katulad ng A7 visa, for life na yung magtatrabaho dito sa South Korea hanggat gusto. At yung iba naman, hindi rin umuwi, nagti-TNT. Kaya hindi natin, kahit sila, hindi nila alam kung ilan ba talaga yung bilang ng kukunin nila sa Pilipinas. At tungkol naman sa company na may hina, umpisa pa lang pagdating ko dito noong 2017, may mga company talagang humihina. At meron namang mga company dito na laging malakas. Meron namang mga company na kumbaga seasonal. Halimbawa, ngayong buwan malakas sila, pagdating next month mahina, may ganun. Pero may mga company naman na walang OT talaga hanggang matapos yung taon. Laging walang OT. Yung mahihina. Tapos, merong nagsasarado na company.
Meron yan. Talagang may nagsasarado na company, nalulugi. Pag may nagsarado ng company at meron din namang nagbubukas. Kaya hindi natin alam, hindi natin masasabi kung ano yung sitwasyon, kung dadami ba yung kukunin o kukunti. Kaya kung ako sa inyo, yung mga naghihintay ng employer, maghintay na lang kayo. Kasi ano yan eh, kumbaga, alam nyo naman, umpisa pa lang, alam nyo na ang ano dito sa South Korea, pasurtihan talaga. Totoo lang kung mahina na talaga dito sa South Korea, magtaka kayo pag hindi na sila nagpa-exam. Ibig sabihin, pag hindi na sila nagpa-exam sa Pilipinas ng EPS topic exam, ibig sabihin lang wala nang kukunin. Pag nangyari na 1 taon hindi sila nagpa-exam, kabahan na kayo. Talagang hindi na yung kukuha. Pero ngayon, takita nyo naman, di ba? Nagpa-exam pa sila ng X-score. Malamang susunod yan yung mga sa mga baguhan na. Sa nitong nakaraang linggo, nitong linggo lang, unong nakaraang linggo, may na-deploy na naman na EPS worker. Kung di ako nagkakamali, na-deploy dito sa South Korea, siguro may gitsandan yata yun, di ba? Huwag kayong kumbaga, doon sa mga naghihintay ng employer, alam ko naramdaman ninyo kasi naramdaman ko nyo din yan dati, na parang nawawala na ako ng gana, na iniisip ko noon kasama ba ako sa pinagpipilian at ang tagal-tagal kong bago mapili. Pero huwag kayong mag-alala, lalong-lalo na sa mga lalaki, yung nga sinasabi ko sa inyo, hanggat may approval, may pag-asa. Kita nyo naman, di ba? Sa mga subscribers ko, meron namang nagkaka-employer, di ba? Kaya hanggat may approval, wag kayong mawala ng pag-asa mga kabayan. Tungkol sa bilang ng kung ilan lang kayo natitira naghihintay ng employer, pasensya na pero wala talaga akong masasabi tungkol dyan. At yun, basta tsaga-tsaga lang sa paghihintay. Susurprisahin na lang kayo nyan. Kain tayo mga kabayan. Oh. Saka may nagtanong din na isang kababayan natin na ilang beses daw ba nagpapa-exam sa loob ng 1 taon. Dati talaga once a year lang talaga ang exam para sa EPS topic exam ng mga baguhan. Nadadagdagan lang yan pag magpapa-exam sila ng tinatawag na yung special EPS topic exam. Para yun sa mga score. Tapos doon mayroong para sa mga baguhan, yung EPS topic exam lang. Pagdating ng, hindi ako nagkakamali, pagdating nitong last year, nitong 2025, parang 4 na beses silang nagpa-exam para sa mga baguhan, yung EPS topic exam. Ngayong taon, hindi natin alam kung ilang beses. Kasi nauna na, nag-announce ang DMW na magpapa-exam sila para sa mga X-score, yung mga dating nagtrabaho na dito sa South Korea. Ayun, basta sigurado susunod na para sa mga baguhan. Kaya abang-abang na lang tayo habang naghihintay, mag-aaral mo ng mabuti kasi alam nyo na, di ba? Doon naman sa mga nag-a-apply na punta dito sa South Korea, mga nag-aaral ng Korean language, siguro alam nyo na yan. Nagawan ko na rin ng video yan na mag-ihibig tataasan ang passing score sa EPS topic exam at dadagdagan yung interview sa mga skill test. Kaya ayun, yung mga naghihintay ng employer, tiyagaan nyo lang sa paghihintay. Masusurpresa na lang kayo. At doon sa mga nag-aaral pa lang ng Korean language, tiyaga-tiyaga lang sa pag-aaral habang wala pang registration para sa EPS topic exam.